kasambahay! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa liver cirrhosis, isa pong kondisyon na nakapipigil sa ating mga atay na makapag-function po ng normal. Pero naku, bago po ang detalye ukol riyan, alamin muna natin gaano nga ba karaming Pilipino ang nagkakaroon ng liver cirrhosis. Panoorin po natin ito. Ayon sa datos noong taong 2022 ng Statistica Research Department, umabot sa mahigit 211 billion pesos ang final consumption expenditure sa alcohol at tobacco dito sa Pilipinas. At mas tumaas pa ito ng 0.7% kumpara sa taong 2021. Ibig sabihin, mas dumami ang umiinom ng alkohol at naninigaryong Pilipino. Ito ang mga bisyong pangunahing nagko-contribute sa pagkakaroon ng liver cirrhosis. At dahil sa hindi malusog na pamumuhay, marami ang namamatay dahil sa sakit na liver cirrhosis. At para po sa detalye ukol sa sakit na liver cirrhosis, we have invited a specialist from Makati Medical Center. He's not only a seasoned gastroenterologist, but also an expert in transplant hepatology, bringing wealth of experience and dedication to the field of liver health. He serves as a board of director of Hepatology Society of the Philippines. Today, he graciously joins us to shed light about liver cirrhosis. It is an honor to introduce our distinguished guest today, Dr. Angelo Jonathan Cruz, a gastroenterologist and a transplant hepatologist from Makati Medical Center. Good morning, Doc John, and welcome to Dr. Zon TV. Hi, good morning. Thank you for the invitation. Yeah, and you might want to greet yung ating mga kasambahay muna, Doc. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Dr. John Cruz. John na lang para short. Doc John. Yes. Okay, Doc. And sige, syempre, Doc, para mas maintindihan ng ating mga viewers, no, pwede niyo po bang ipaliwanag sa kanila kung ano nga ba ang liver cirrhosis? Okay. Ang liver cirrhosis po ay isang sakit sa atay na usually progression siya ng mga peklat o kaya scarring, no? Progression. Pwede siya mag-umpisa sa minimal and then eventually magiging grabe. Yung mga ganon pwede hong panggalingan ng ibang sakit. Maraming causes para hong magkaroon ng peklat sa atay na pag naging malala na po, na yung liver cirrhosis. I see. Okay. So, paano? Siyempre, di ba, isa sa mga common na naririnig natin would be yung madalas mga mag-inom. Ano? Kunyari, yung mga ganitong klase ng individuals, paano nila siyempre natatakot din sila dahil alam nila yung kanilang mga habits, no? Paano nila kaya maiisip na ay nako, meron akong liver cirrhosis kasi may mga ganito akong mga senyales o ganito yung mga nararamdaman ko. Ano yung mga usually visible po na medyo ma-alarm sila pag ganito ang kanilang napapansin? Okay. Yan yung mga usual na common din pong mga tanong sa amin, no? Pero kasi ang liver cirrhosis po, it's a spectrum of symptoms and signs. So, minsan parang mild lang ho yung dating, pero yun pala, mild na siya, sign na merong cirrhosis. So, ang pwede ho, usually pwedeng naninilaw na balat, yung jaundice, naninilaw ng mata. Iba, nagkakaroon ng tubig sa tiyan, lumalaki po yung bilbil, mga ganon, nakakatubig, nagmamanas. It could go as severe as yung bleeding. Pwede ho, sumusukan na ng dugo. Pwede rin mga ganon. So, mahaba po, pwedeng as mild to severe ones. Okay, iba nga sasabihin nila, akala ko madali lang ako mapagod o kaya parang naglo-lose ako ng timbang o kaya parang wala akong gana. So, basically, very broad po pala yung range ng mga manifestations, yes, yung mga nakikita o nararamdaman ng pasyente. And usually, Doc, itong mga nararamdaman na ito or whatever, kung ano man yung associated sa liver cirrhosis, ano po yung usual sanhi? Okay, bakit nagkaka-liver cirrhosis? Sabi nyo nga kanina, dito ay yung peklat. And na-mention nyo kanina, iba-iba yung mga sakit na pwedeng dahilan bakit nagkakaroon ng peklat dito sa atay. Well, yung mga pinaka-common po na reasons para magkaroon ng peklat sa atay, yung common dyan, yung hepatitis, mga viral hepatitis, mga narinig nyo po, laging Hepa A, Hepa B, pwede po yun, mga undiagnosed. Pwede rin ho yung sa fatty liver na napapabayaan. May diabetes, tapos may fatty liver na hindi napapagamot, hindi na monitor. Yung mga laging matataas sa mga cholesterol, ano? Yes, pwede din po yun. And then, pwede rin po yun yung mga alcoholic, mga alcoholism, mga mahilig uminom ng alak, tapos hindi po nababantayan yung atay. Pwede rin mga drug-induced, mga nakukuha sa mga dami ng gamot na iniinom, na pwede palang hindi nila alam na damage na pala yung liver nila. Okay. So, pag sinabi bang liver cirrhosis o yung may peklat na ang atay,
ito po ba ikino-considered na hepatic failure na? Pag ganyan po, usually ang cirrhosis at hepatic failure ay magkaiba naman. Two distinct na problems po yun. Ang cirrhosis, yun nga, as I've said, pwedeng progressive. Mag-uumpisa sa mild, tas magpo-progress into severe. Pero pag naging sobrang severe na, pwede po siya mag-lead to liver failure. I see. Pero ang liver failure naman, to begin with, kumbaga, hindi na nagagawa ng atay yung dapat niyang gawin, yung normal na function, kaya nag-fail agad siya. Sige nga, Doc. Okay, na-mention nyo about the normal functions of the liver. So, ano kaya itong mga to? Para at least, kasi bago natin maintindihan kung ano yung may sakit na atay, maganda mas papahalagahan ng ating mga viewers pag alam nila, ito pala yung mga ginagawa ng liver, kaya dapat healthy ang aking atay. Okay, ano po ang mga ito, Doc? Usually, pag sinabi pong atay, yan yung parang nagdi-detoxify ng ating katawan. So, nagme-metabolize ng mga kinakain, mga iniinom na gamot. Lahat dumadaan po sa atay eh. So, yun po yung primary function niya. Pero pangalawa, isa din stores din siya ng mga enzymes o kaya mga hormones sa ating katawan to stimulate yung healthy na pangangatawan. Pwede sa pag-produce ng protina sa katawan, mga ganon, albumin. Napaka-busy ng atay. So, kung baga kaya dapat alagaan natin talagang ating liver, no? Yung iba naman, Doc, natatakot sila, naku, pag sinabi bang liver cirrhosis, may cancer ba ako? Anong tamang sagot doon? Sige. Pag ganyan naman po, ang liver cirrhosis, kasi nga, yan pa naman yung unang manifestation. Pero kapag may cirrhosis po kasi, pwede siya, kumbaga, conducive na yung environment para mag-form ng bukol, ng cancer. Pero hindi naman po automatic na pag sinabing cirrhosis, cancer na. So, but that can also be one. It could lead to cancer. It can lead to cancer. Okay, or probably, sabi nyo nga kanina, depende sa cause ng liver cirrhosis. Yes. Okay. And ito, di ba, kasi yung mga napag-usapan natin, so, dun sa mga na-mention nyo, mostly can be parang found among adults. Okay, dun sa mga na-discuss na natin. How about sa mga bata? Meron bang mga inherited causes po ng pwedeng mamana? Or pag they're just born with it, kaya may condition sila na pwedeng mag-lead sa liver cirrhosis, kung kaya kahit habang bata pa lang, pwede na silang ma-diagnose ito. Meron po yung mga tinatawag ng mga biliary atresia, mga ganun, mga congenital na sakit na pwedeng may damage na to begin with yung atay nila, kaya nagli-lead to liver cirrhosis. Pero usually mas nagmamanifest talaga sa mga adults with our lifestyle. I see. Okay. And okay. So, ang mga causes po ng liver cirrhosis. So, ito ba pagka tinry nilang baguhin? Okay, parang for example, ang naging cause would be alcoholism. Kumbaga kadalasang pag-inom ng alak. Okay, so nahihirapan na yung atay na i-detoxify from the alcohol na lahat ng laging iniinom, So nagkakapeklat na. Kapag ba na-realize ng pasyente na hindi, magbabago na ako, magiging mabait na ako, kaya pa bang ma-reverse? So, ibig sabihin, kaya pa bang maibalik sa dati ang normal functioning of the liver? Short answer, yes. Pwede po ma-reverse pa yon. Pero yun nga, depende kung gaano kagrabe na yung liver cirrhosis. Kasi pag liver cirrhosis, may staging din naman po yun. Kung A, B, C, D, ganyan. And then eventually yun, depende sa magiging yung takbo nung sa atay, no? So, kailangan ma-address muna. Pag nagamot naman natin yung underlying or na-control natin yung underlying reason for the cirrhosis, usually pwede nating makontrol yung progression. And siguro depende ganong kaaga na nakita. Yes, opo. Okay, kasi kung sirang-sira na, paano mo pahahabulin, di ba? Parang sa balat din. Kapag may pilat na, mahirap mo na rin ibalik siya ng yung 100% yung affected area to go to back to its normal state, 100%. Yes, okay, so having said that, okay, so now it boils down to my next question, yung mga risk factors, Doc. Okay, kasi syempre, himayin natin para maging how do I say that, reminder o babala sa ibang mga viewers natin na baka mamaya hindi nila alam yung ganitong practice talaga can really lead to liver cirrhosis in their case. Okay, so kanina na-mention yung alcohol. So kapag talagang hindi tinigilan, tuloy-tuloy, okay, so there's no way na maibalik pa yan, okay, sa dati. What else? Yung kanina yung sabi nyo sa fatty liver. No, so yung kailangan, syempre sa pagkain natin, kailangan healthy lifestyle, no? Syempre kahit anong exercise, kahit anong gamot inumin mo, kung ang kinakain mo hindi naman healthy, talagang pwede pa rin ma-maintain may fatty liver, no? Hindi natin na-address. For the hypercholesterolemia. How about sa may mga diabetes, pwede din ba yan, Doc? Kailangan makontrol din ang diabetes. Kasi pag hindi po controlled ang sugar, ganun din. Parang tandem sila, fatty liver and diabetes.
usually yan ho yung nagkakos ng mga cirrhosis. Yung mga lifestyle diseases, no, Doc? Yes, opo. Okay, so talagang kailangan talagang panatilihin mong healthy ang lifestyle mo. Tsaka yung isa pa po doon, yung sa hepatitis na kailangan, lalo yung mga undiagnosed. Marami kasi po sa Pilipino, hindi nila alam na may hepatitis pala sila, pinanganak sila sa magulang na meron pala. That's for mga Nagmamanifest Hepa B. for Hepa Pero di ba B. sa atin din marami rin kasing mahilig sa mga street foods, no? So dito naman yung mga Hepa A, di ba, Doc? Okay, so ito yung question natin kasi alam din natin na ang liver nga sa dami ng function niya, God is so good na ginawa siya na it can really regenerate, di ba? Up to what extent kayang habulin ng liver yung sarili niya para at least wag magtuloy-tuloy yung damage at maging cirrhotic fully? Opo, yun. So, ang liver naman po ay generally a regenerative organ, no? So, bumabalik siya sa dati. Said before, no? Kapag mild pa natin nakuha or mga siguro intermediate stage, usually madali pa yun ma-reverse, madali pang bumalik sa dati. Pag mga severe na, medyo mahirap, pero hindi naman imposible. Pero pwede naman, yun lang, papabagalin natin yung progression. I see. Okay, and when we say intermediate and severe, gaano yung percentage po ng liver that has been affected already para masabi natin na, ay, hindi na siya intermediate, severe na siya. Okay, so, mga ilang, ganong timbang, or I mean, percentage nga po ng ng atay na pwede Usually, pa? hindi po namin siya gine-grade sa stage, sa kung gaano, ilang percent, no? It's more of yung sa function. Wini-grade sa namin function. sa blood test, may mga Okay. scoring ho kami para makita kung gaano pa ang function ng atay. Tapos based on dun sa mako-compute na score, doon natin masasabi if it's intermediate or mild stage pa ng cirrhosis. I see. And di ba, mamaya dadako tayo dun sa mga management, meron pa tayong diagnostic measures. Ito lang, gusto lang natin bigyan ng general information ng ating viewers of what liver cirrhosis is. Okay, so kanina you also mentioned about hepatitis, di ba po? Ano pa po yung mga ibang mga medical conditions that can actually lead to liver cirrhosis? Yun, marami po mga rare na pero yun yung mga common Yun ang yung mga mga sinabi common natin ones. kanina. Pero pwede po yung mga autoimmune hepatitis, mga ganun, yung inaatake ng sariling katawan, yung liver ninyo. So, pag mga ganun, pwede mag-cause yung mga nag-iipon ng iron, yung hemochromatosis. No? Medyo rare naman yun sa ating mga Pilipino, pero nangyayari pa din. I see. And okay, sige, sabihin natin ang isang pasyente diagnosed of severe liver cirrhosis already, no? And kamusta ang prognosis po nito? Kamusta yung magiging pasyente? Can the patient still live a normal life, or basically death sentence na ba yan, Doc? Oh, hindi pa naman po siya death sentence, but usually we prepare the family, no, at least to make them expect na medyo on and off yung pagpasok sa ospital or yung pag-check up nila kasi may mga complications ko po kapag severe na. No, yung mga complications yun, yung biglang nagtutubig, pwede magdugo. Pero pag nababantayan naman at na may make sure na hindi magpo-progress yung cirrhosis, na kokontrol naman natin yung mga ganong complications. I see. And itong mga to na pasyente po, no, upon diagnosis, kalimitan, I mean yung time duration, of course, it varies from one case to another, but in your practice, Doc, kalimitan, hirap na ba talagang mabuhay normally ang Hindi. pasyente? Marami naman po akong patients, lalo yung mga early na nakita lang bigla, no, parang may mild cirrhosis sila. So, they live still a normal lifestyle, no? Yun lang, mas madalas lang yung pag-check up po, mas maraming gamot minsan na kailangan i-take. Pero bihira naman yung talagang severe na. Kumbaga, pag dumating yun sa hospital, ka-hospital na talaga usually. I see. Pero iba nakaka-recover naman. So dito natin sasabihin ulit, no, na parang early diagnosis is very important. Yes, Kasi sa kahit anong sakit, early diagnosis would mean early management and prevention of complications. So this is highly applicable to liver cirrhosis as well, right, Doc? Opo, yes.